sumasalimuot talaga itong nangyayari ngayon sa ating mundo dahil dito sa epekto ng gerang ito sa Middle East. Ha, Ayun nga. hindi lamang sa usapin ng ekonomiya, kundi ika nga maraming apektado. Bukod yung Mm. nabanggit natin sa mga nakarang episode na yung mga kababayan nating mahigit 3 milyong Pilipino na OFW sa Middle East na apektado ngayon hindi lamang sa kanilang hanap buhay kundi sa kanilang kaligtasan. Mm. Kasama na rin yung mga pamilya nilang pinadadalhan nila ng kanilang mga remittances buwan-buwan. Di ba? Mm. Tapos yung epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa, epekto nito sa sitwasyong politika ng ating bansa, hindi maring walang epekto ito, di ba nga? Ha? Mm. Ano masasabi mo Hindi. dyan? Ika nga kumbaga sa kalokohan ng dalawang nilalang, damay ang buong sambayan, sa katauhan, Oo no? ka. Ika Oo. nga hindi naman natin gera, hindi naman natin problema yan, damay tayong lahat, no? Hindi lang, Maring, pati dito sa atin sa Italia, damay pa rin, kahit ayun, tayo, damay din, buong no? Buong Europa. At mundo. ang mabigat nito, itong dalawang KUPAL na ito, gusto pang mangdamay, di ba? Ba't baga, pinipuwersa pa ang mga pinipuwersa pa ang European Union, pinipuwersa yung mga allied countries nila na sumali sa mga kawalang-hiyan nilang inumpisahan at pinagagawa ngayon. Gusto pa magdamay. Ba't hindi na lang sila? Di ba ka? Ako, sa Ayun nga. paniwala ko, maaaring tumagal ang gera, pero at the end of the day, pakawari ko, itong mismong si Trump at saka itong si Netanyahu, susuko ito eh. Ha? Naghahanap lang ng graceful exit to eh. Saan ka nakakita? Ultimong yung pinaka-sophisticated din ng aeroplano na invisible daw eh. Tinamaan! Saan ka Oo nakakita? nga, yun Tinamaan! nga. Yun nga yung latest ngayon mukhang yung isang F-35 nila bumagsak eh. Oo. Yun na yung pwedeng asahan nila bukod kasi alam mo yung gera ngayon medyo naiba na ang takbo dahil sa Mm. wala nang pumasok yung drone na pinauso ng Ukrainian dito sa gera ng versus Russian, talagang naiba na ang takbo ng gera. Mm. Yung Hindi. mga sinasabing pagiging superpower ng Amerika na mayroong mga aircraft carrier, hindi na yan masyadong magiging ika nga mabigat, ika nga magiging weight sa usapin ng gera. Yun Mm. sana nga yung pagiging invisible ng kanilang F-35 na yan, yung pwede nating masabing kanilang last resort, di ba? Para Hindi. durugin ang Iran. Kung Oo. pagiging invisible, tinatamaan ka rin ng missile ng Iran, paano pa? Di ba? Ayan. Siguro mas magandang bigyan natin ng konting yung background ng mga kababayan natin, ano. Yung gerang yan Hmm. hindi yan nagsimula lang kahapon. Ika nga itong dalawang Hmm. pasimuno, si Donald tsaka si Benjamin, medyo malalim yung Hmm. pinaghuhugutan ng dalawang yan. Itong si Hmm. Donald, yung presidente ng Amerika, Hmm. way back 1980 pa, kaumpisa pa lang ng gera ng Iran-Iraq, no? Yung war of attrition nila, yung gasgasan. May stand na yan si Donald na laban siya sa sa tawag dito sa Iran. Hmm. Ito namang si Benjamin, malalim din yung galit niya sa kasi kung matatanda natin, 1976 nung magkaroon ng hostage taking sa isang palaro yata sa Olympic yata yung hinostage Hmm. yung sa airport hinostage yung isang eroplano kinumando ng mga Islam, no, ng mga Muslim, Hmm. tapos dinala sa parting Africa, no. Hmm. Ngayon yung ibang pasahero pinakawalan, bukod tangi yung mga Hudyo, Hmm. no. Kumbaga that time si Netanyahu 1976 nasa 20 anyos lang siya noon eh. Oh, tama, nasa 26 anyos. Hmm. Estudyante siya. Ngayon, yung sa madaling sabi, yung hostage taking na yon, napatay yung kapatid ni Benjamin do kasi that time pinagpadala ng dito ng rescue operation ng rescue forces yung Israel government para Hmm. i-rescue yung mga hostages, at ang commanding officer that time ay yung kapatid na matanda na ni Benjamin, isang Hmm. colonel yata at that time. Ngayon, samantalang sa napatay yun, parang yung sinasabing doon nagtanim ng galit si Netanyahu. Pagbalik niya sa Hmm. Israel,
Kasi that time nasa Amerika siya, bumalik siya, nag ano siya sa military, and then nagtuloy-tuloy na 'yon. Tapos So nung yung pala yung mapasok, sinasabi niyang 40 years na niyang dream na dapat mm, matupad. yun, Tama, yun. 86, di ba? 86 ngayon in 76. 2026. Oh, That, that was 40 years ago, di ba ka? correct, correct. Tama nga, tama. Kaya yung, Ito kaya naman, yung, mabanggit ko lang, yung binanggit mo yung kay Trump, masingit ko lang. oh, Ako naniniwala ako, it has nothing to do with principle naman. Wala namang prinsipyo si Trump eh. Alam mo naman kung ano yun, di ba? Hindi ako naniniwala ang galit niya sa Israel, sa Iran, more on principle. Ako naniniwala ako, siguro na-influensya lang yan kasi alam mo, negosyante yan eh. Ang mga mm, kasama niyan, mga Hudyo, di ba? Si Epstein nga, yung kanyang kasama niya doon sa mga yung sangkap dikit. pangangalikot ng mga bata, Hudyo din yun, di ba? Espiya pa ng mga Mm, ng Israel yun. So, naniniwala ako na yan influensya lang ng mga business friends niya na yun nga. karamihan ng Hudyo. Nabanggit mo yan, ganito kasi yan. Kasi yung, kaya nga 'di ba, sabi nga ni Trump sa campaign niya, America first, 'di ba? Pero ang problema, dahil nga, kasi sa Amerika kasi, meron tinatawag na mga lobby group diyan. Yung mga naglalabi, yung mga, at isa sa mga malalakas na lobbies diyan, yung mga naglalabi, is yung Mga mga Hudyo. pwersa ng mga Hudyo, yung mga Mm. multi-billionaire diyan, yung mga Mm. negosyanteng malalaki diyan. So, yun yung papel niya. Kaya siguro, dahil nga sa gusto ni Benjamin na ma-wipe out ang Iran, kasi kumbaga may ano rin siya na mawala sa ano yun eh. Kumbaga pamunuan nila yung Middle East eh. Kasi hawak na nila yung mga sa Gulf, sa mga Gulf countries yan, di ba? Tulad ng Saudi, Qatar, Bahrain, UAE, Yung Gulf countries, yung hilera nun, yung yung Gulf countries. Yung GCC, yung tinatawag na Oo. Gulf Cooperation Oo. Countries, no? Eh yun Oo. basically hawak na ng US yun. Kaya nga sila may mga US bases doon. So Mm. talagang yung ano lang nila, yung Iran na talagang, at ano yun na natin, kasi yung Iran kasi, history nila, no? Nung nahawakan ng mga Shiyan, eh, unfortunately, nahawakan ng Amerika yan. Pero nung Mm. 1953, si Mosshevik ba yun? Yung Mm. isang nationalist na Oo, yung nakaupo ng pinatalsik 2 taon. nila. Nakaupo ng 2 taon na ini-nationalize niya yung oil industry na nawala. Teka ba, sa mahabang panahon na pinagsasamantalahan ng Inglaterra at saka ng Oh, Estados Unidos yung yamang langis langis. at krudo ng Iran, Oh, naputol dahil sa politiking mo yun, di ba? si Mossadegh, Ha? Mossadegh ba yun? Hmm. Oh. So, 2 years So, ang lang ang ginawa tinagal nila, niya, nagkudita. oo, Oo. Kumbaga, pinalit nila yung si Pahlavi, yung Shah of yung Iran. monarkiya na hindi naman talaga monarkiya. Dahil yun naman yung sundalo, hindi naman lahing monarkiyo, di ba ka? Oh, yun yung tinatawag na Shah of Iran na mula Oo, siya daw. 1953 hanggang 1978 o 79, yun ang namuno sa Iran, no? Kaya nga yung sa ngayon, may apo yun, may anak yun, yung last Shah na tinatawag, Oo. yung Mm. Pahlavi. Yun ang atat na atat na bumalik sa Oo, Iran, gusto, pero hindi yun, naman siya gusto, makakabalik dahil unpopular naman siya eh. oo nga. Hindi naman siya gusto ng tao eh, no? Kumbaga parang ano yun eh, parang DDS lang yung sabi nila, popular sila pero pagdating sa mga mass mob, wala naman silang parang Oo ganun nga. na, para alam mo sa ano natin, sa konteksto ng Pilipinas, para maintindihan, Wag mo na muna buksan yung mga DDS at lumilikod na isip ako maghabang yung mga yun eh. Dito muna tayo sa usapin ng Middle East. Oh. hindi, So, yun nga wala. eh. Baka naman mahirap din naman, baka matuyon tayo ng laway dito. Baka naman si Kapdit si Angela sa tabi-tabi. Kapdis, baka naman sumalo ka sa aming kwentuhan dito ngayong gabi. Oh, pasok na. Talaga naman Inano ang nga ating eh. tumbling. Di ba? Inano ko lang sa message, sabi ko sumama sa atin eh. Hmm. Ayun Tuloy mo yung ano. So after nung maiupo yung Peking monarchy na siya, ano yung na Pahlavi. nangyari? Ayun yan, Hmm. kumbaga yung mga Iranian, no, kumbaga kasi ano yun, Islam country yan no.
Tandaan Mm. natin yung Islam country, no? Pero may dalawang klase ng Muslim. May tinatawag na Mm. Sunni, yun yung mga Mm. conservative, at Mm. itong sa Iran yung Shia. No, Mm. kumbaga malalim ang malalim ang history ng Iran. Mm. Mas matanda pa yan sa Amerika. 2,500 years ang history nila sa Persian no? Persian history pa. Hindi pa natatalo sa giyera yung mga yan. Yun ang pagkakaalam ko, Oh, di yun nga, ba? yun nga. Correct, correct. Kaya kung talagang dito makikita. Kagaya yung sinabi mo kanina, hindi sila conventional, ang laban ngayon hindi conventional dahil Mm. ang ginagawa ng Iran is yung tinatawag na asymmetric warfare. Ano yung Mm. asymmetric warfare? Kasi kumbaga sa boxing, malaki yung kalaban mo, hindi mo siya lalabanan ng parehas. Mm. Natadaanin mo Mm. siya sa estratehiya. Kung familiar kayo dun sa pelikula ni Rambo, di ba? Si Oh. Rambo, yung pelikula niya, dahil marami yung kalaban niya, dinala niya sa gubat, tapos naglagay siya ng mga sari-saring trap Booby na trap. Booby booby traps. trap. Yun yung tinatawag na asymmetric, no? Oh. O protracted warfare. No, yun yung Oh. hindi sila So pwedeng naman hindi. yung asymmetric na sinasabi mo, asymmetric warfare na ginagamit ng Iran ngayon ay yung ang binobomba niya yung mga alam ba, tulad halimbawa nung Gulf countries na mayroong US bases na kung saan ang Yun galing yung mismong bomba ng Amerika oh. na pumatay sa 150 estudyante ay mismo galing Mm. doon sa lugar na yun. Hindi naman galing sa Yun nga, Estados correct, Unidos correct. mismo yun, di ba ka? Mm. Yung bomba Mm. na yun ay nanggaling mismo, alin ba doon sa isa sa mga Gulf countries na yun. So, ang bobombahin niya itong mga to, pangalawa, the more na naapektuhan yung ekonomiya at saka yung security ng mga ito, mawawalan ngayon ng pinakamalapit na lugar para pasukin ng Iran dahil ang pinaparusahan ngayon ng Iran ay yung mga mismong magiging daan para pasukin sila ng Estados Unidos at saka Correct. ng Saka, Israel. dyan, hindi naman, di ba, sa laban nga sa mga missiles, no? Hindi naman naabot ang missiles ng Iran sa Amerika eh. Gustuin man nila, hindi Mm. nila kakayanin. Kahit sa Pilipinas, hindi rin kaya dahil nasa hanggang lang yung 2,000, 2,500 lang yung kilometers yung range nila. Pero sa Ballistic missile Israel, nila. sa Israel, pasok na pasok, no? Kaya nga ngayon, kita mo, lahat ng yung pinakamalaking damage ng Israel ngayon lang nila naranasan, no? Kumbaga, and then tuloy lang natin, yung nung 1979 nga, nung magkaroon ng tinatawag na Islamic Revolution, noong 1979, napatalsik yung Shah of Iran, no? At pumasok nga yung Islamic Revolution, yung Edwin, ba't nawala? Ako yata yung humihina ang internet ko. Sa akin ang humina, hindi sa'yo. Sa'yo. Sa Sa'yo akin, ba? sa akin. Sa akin ang humina. Ah. Sa akin ang humina. Tuloy lang, tuloy lang. Tuloy. Ayun, nung 1979, yung pumasok, nung manalo yung Islamic Revolution, no? Islamic Revolution, sila na noon. Tapos, ang ginawa nga ng Amerika, para maibalik sa kanila yung una ni Saddam Hussein, sinuportahan nila, no? Kahit Mm. Russia yata, ron. Oh. Mm. Walong taong Doon gera. nangyari Walong taong gera yun. yung 8 taon yun na gera. From 1980 to 1988. Di No? ba doon pa So, nagkaroon ng yung kay Reagan government na Iran-Iraq arms scandal deal, di ba ka? Nauso pa yon. Yung kay Colonel Connor, something like that, na anong panahon yan, elementary pa ako nung nangyari. Pero tanda ko lahat yun, gawa ng akin ng nasa student digest lahat ng balitang yun eh. Binabasa natin yung yan yung eh. kumbaga, ang nga dyan talagang may kumbaga, determinadong Iran, no? May kumbaga, bilang mo, from 1979, sabi mo na 1980 hanggang ngayon, ilang years yun? 46 years, no? Oh. 46 years o 47 years na ang preparasyon nila. Kaya tingin ko, yung sa mga armaments, sapat yung armaments ng ng Oh.
Iran sa ngayon. Yan. Hmm. Mm. Tapos sinauso pa nga yung mga drone na yan na mas cheaper. Saan ka nakakita ang halaga lang pala ng isang drone na ginagamit nila is $300 to $1,000. Di ba ka? Hindi, hindi nasa 10 naman, 10 to 20, $30,000. Yung drone na Ang ginagamit isang nila. drone. Ang isang drone. Pero ang masama, ang ano diyan, yung sabi mo ng $30,000 yung drone nila, ang pinang shoot down ng Amerika doon ng Israel is missile na worth 1 million, 2 million. So ang laki ng diferensya, di ba? Oh, So doon pa lang, ay doon, sa parting yung talo rin sila ron. kaya nga, Kumbaga, lumalabas ngayon, gumastos na sila ng mahigit 3 12 bilyong billion. dolyar. 12 billion na. 12 billion, Diyos ko po. Sabi Oo. nga ng mga Amerikano, kung yung ginastos ng Amerika sa bomba, at saka sa gasolina, at saka sa kung ano-ano pa, para lamang pulbusin ang Iran, sana ginamit na sa healthcare nila. Ginamit na sa pagpapatayo ng mga bahay, binigay sa mga mahihirap, sa mga estudyante. Di ba? Sabi nga ni Sanders, hindi eh. Tsaka ang ano nila, para ang katwiran ng Amerika is katulad dun sa Iraq na may weapons of mass destruction, no? Yun yung gas-gas nilang dahilan na ano para maging ma-justify yung paggera nila sa isang bansa sa sa Iran eh. Pero Ang yung problema, mismong ano nila, ang problema, yung mismong isa sa mga, di ba may nag-resign. Tapos yung kanyang, yung babae. meron pang secretary si Trump na babae na nagsabing, eto nakita ko lang sa ABS-CBN sa na hindi daw totoo, Totoo, yun nga. hindi totoo na merong nuclear armaments at nagpatuloy na gumagawa ng nuclear armaments ang Iran. So, walang katotohanan. Akin lang, ito lang yung malaking question sa akin, Hindi naman ganun katanga kabobo si Trump para isipin niya kung ano yung magiging epekto ng ginawa nilang ito, hindi lamang sa ekonomiya ng Amerika, sa ekonomiya ng mundo. Hindi naman siguro siya ganun ka-desperado para lamang ilihis yung usapin ng Epstein Files, di ba ka? Para gumawa ng ganitong kaguluhan. Ibig sabihin ano naman yan na ganito ang mangyayari? Na mapipilitang humugot siya ng bilyon-bilyong dolyar sa kabanang bayan ng Amerika, ng Estados Unidos para gastusin sa gera. At magagalit ang maraming Amerikano sa kanya, sa gobyerno niya. Bakit niya ginawa ito? Na kung tutusin, tama, hindi naman niya gera ito di ba? Ang layo ng Amerika sa Iran, hindi naman sila apektado. Ano ba yung hawak ni Netanyahu? Ano ba yung hawak ng Mossad, ng IDF, para mapilit siya na sumunod sa kagustuhan ng Israel na girahin at bombahin ng Iran. Di ba? Dahil sa tagal ng gustong gawin ng Israel yan, walang sino mga Amerikanong presidente ang napilit. So there is something, baka merong something na merong hawak siya sa leeg, baka merong something na impormasyon na ikasisira ng buong pamilya na, ng negosyo niya, ng political career niya, na to the point na talagang desperado na siyang, sige na, gawin na natin. Ano kaya yun? Epstein file na yan. Hindi, yun ang lumalabas na haka-haka dahil sa Epstein file pa rin yan. No, kumbaga, baka meron pang higit na mas bombang malalim na nilalaman doon sa Epstein file na hawak ng Mossad, di ba ka? Ng mga Hudyo. Na pag pinasabog, parang ika nga parang mo na sinabing yun ang magpapabagsak sa gobyerno at pagkatao at saka yung buong pamilya ng Trump. Kaya nga, kita mo yung sa nangyari yan, blunder sa kanila. Kumbaga, nag-boomerang sa kanila. Una-una sa Amerika, no? Kahit yung mga kapartido ni Trump sa Republican, nasa 30 to 40% doon, against this sa ginawa ni Trump. No? Pero bumoto pa rin sila. Inayunan pa rin nila yung ginawa ni Trump, di ba? Hindi, wala ngang konsensus sa Congress eh. Kumbaga itong kay Trump na to, sariling niya lang yan. Wala siyang approval ng Congress. Pero yung consensus ng Republican, mababa rin, ayaw din sa gera. Tsaka kung titignan mo yung simula ng after Second World War, sa consensus ng mga Amerikano, no?
na pumasok sa gera, ito yung pinakamababa na percentage, 41% lang. Kasi nga biglaan eh. Hindi Walang kabog-kabog eh. Hindi tulad nung kay Bus na pinaghandaan. Ha? Di ba ka? Ha? Binomba muna yung, yung Twin Towers sa New York. Di ba ka? Yun nga, nadula si Netanyahu. May nakita akong video na Twin Towers are bomb. Hindi naman binomba yan. Kumbaga, aeroplano yan, di ba? So, yun. Pumapasok yung questions sa ganung ano, di ba? Hindi Oh. sila magaling eh. Di ba ka? Lumalabas ngayon yung mga conspiracy theory. Oh. And then speaking of sa Israel, kung totoo yung bali-balita na wala na raw si Benjamin, may posibilidad. Meron isang American na vlogger, journalist na nagsabi na March 8 pa daw patay na. Kaya March 9. March 8, March 9. Kaya yun daw anak ni Netanyahu, up to now hindi pa nagpo-post sa X, social media. sa social media dahil bahagi daw yun ng tradisyon na pag may namatay sa pamilya, kailangan manahimik. Ewan ko lang. Hindi, anyway, ano nila, kumbaga sila yung may gumawa niyan, sila yung kumbaga hindi natin hindi natin mahawakan yung ganung dahil sila yung unang-una pumasok diyan. So kasi bakit pumasok yung ganung ideya na wala na si Benjamin? Dahil yung pagpapalabas nila ng mga videos, no, na puro mga AI generated. 'Di ba? Yung animang daliri, yung sa kape na hindi natatapon, tapos yung yung kahapon lang yung kausap niya isang ambassador ng US. Pati yung ambassador ng US parang AI generated dahil nag-stretch yung muka, no? Kumbaga siguro laking pagsisisi ng Israel na napasok nila tong gerang to kung sakasakali man, no? Kumbaga parang yung lahat ng pagkatalo sa kanila. Sabi nga ni Kap Edu, si Sharon nga daw, 6 na taon na patay bago inamin na patay na di ba ka? Di ba nakumatos yun? Sabi na, nakumatos. Di ba na, matagal lang patay, hindi pa inaamin. Kasi hero nila yan eh, di ba? Yan yung, siya yung Colonel, General na, yung pumasok na sa Lebanon. Panahon ng PLO noon, yung kalabang mortal ni PLO yan. Sino nga si PLO? Si Anwar Sadat. Hindi, si Sadat ay sa Egypt yun. Sino na yun sa PLO? Anyway. Ito total naman, nahimay na natin yung kung ano yung ugat at ano yung pinagmula ng gerang ito. Talakayin naman natin. Pwedeng basahin ko muna itong konteksto. Para kahit pa paano maano natin. Napasama na rin tayo, di ba? Buti pinaalala. Basahin mo yung tema at konteksto. Ang konteksto po natin ngayong gabi sa ating ika-256 episode, tema, Giyera sa Middle East, banta sa kabuhayan ng mga Pinoy. Yan. Buhat na magsimula ang agresyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, dama na kaagad ang epekto nito sa kapayapaan, seguridad at usaping pang-ekonomiya. Ang bawat bansang nakaasa sa supply ng petrolyo ay tiyak na sasalubungin ng malaking suliranin hinggil sa pagtaas ng presyo at paghinto ng supply. Naging usapin na rin ang ukol sa pagpanig at pagsuporta sa alinman sa magkabilang panig. Ang pagsuporta sa Iran ay hindi tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa paninindigan na may katarungan at pagsasabi ng katotohanan. Kung ano man. Ang katotohanan ay hindi nabibilang sa isang bansa o pananampalataya. Ang mga naninindigan para sa katotohanan ay naninindigan na may dignidad, kahit na sila ay naninindigan na mag-isa. Ipinakita na nakasaysayan ng makapangyarihang bansa militar ay hindi garantiya ng tagumpay. Napatunayan niya ng Vietnam, nagtapos ang Korea ng walang tunay na nagwagi, pagkatapos ng 20 taon sa Afghanistan, muling kinuha ng Taliban ang kontrol, kaya ang pagkakaroon ng pinakamalaking militar at pinakamaraming teknolohiya ay hindi nangangahulugan na kontrolado ang giyera. Ang modernong ekonomiya ay umiikot sa langis. Yan po ang totoo.
Kapag nagulo ang supply nito sa mundo, parang nilindol ang presyo ng halos lahat ng bagay mula gasolina hanggang pagkain. Sa pagitan ng Iran at Oman, matatagpuan ang Strait of Hormuz, isang makipot na lagusan ng dagat kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng langis ng mundo. Kapag may tensyon o giyera sa paligid nito, natatakot ang mga tangker na bumiyahe. Ang mga kumpanya ng langis naman ay nagtatago ng supply o nagtataas ng presyo dahil sa panganib. Ang resulta, sumisirit ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado at kapag mahal ang krudo sa mundo, mahal din sa Pilipinas dahil lahat halos umaasa lang sa inaangkat na langis. Ibig sabihin, wala tayong kontrol sa presyo. Kung mahal sa labas, mahal din sa loob. Kapag tumas ang gasolina at diesel, hindi lang motorista ang naapektuhan. Sunod-sunod na tataas ang pamasahe, ang presyo ng gulay, karne, tataas ang delivery at transport, tataas ang presyo sa palengke, parang domino. Isa lang ang tumumba, lahat ay susunod na. Ang unang tinatamaan ay ang jeepney driver, tricycle driver, delivery rider, construction workers, maliliit na negosyante, pati na rin ang nasa middle class ng lipunan. Sila ang unang sumasalo ng bigat ng mahal ng krudo. Kapag mahal ang diesel ng truck, mahal ang gulay sa palengke. Kapag mahal ang gasolina ng bangka, mahal ang isda sa hapag. Sa madaling salita, kapag gumalaw ang langis, gumagalaw ang presyo ng lahat. Sa kalagayan ng ating bansa, hindi natin kakayanin na makipagtunggalian at pumaloob sa isang giyera. Sa usaping pang-ekonomiya ay talo tayo agad dahil sa pangangailangan natin ng sapat na supply ng petrolyo para sa ating mga industriya, transportasyon at pang-araw-araw na konsumo. Kaya dapat lamang na may paghahanda at programa ang gobyerno sa kinakaharap na krisis tulad ng giyera sa gitnang silangan. So, kudos sa gumawa ng konteksto. May historical background na makatotohanan pa yung epekto, di ba ga? Ha? Correct. Tama yung sinabi na kasi ang petrolyo, no, Kapedwin, yan yung tinatawag na bloodline ng ng industriya o ng buong mundo. Bakit kamo? Sa petrolyo, yan ang nagpapatakbo sa industriya, sa transportasyon, sa komunikasyon, sa sa electricity, no? Kumbaga, pabrika lahat. Kaya ibig sabihin, ang petrolyo nagkaroon ng problema, damay lahat, no? Kaya yung sinabi mo na pag gumalaw ang presyo niya, lalo na sa Pilipinas, dahil exporting tayo, country ng petrolyo, wala naman tayong niyan. Bagamat meron tayong resources pero hindi natin ma-cultivate, ma-proseso. So yung natin talagang apektado. Isa pa, dapat nung 30 o 40 years ago, meron tayong tinatawag na buffer dyan sa petrolyo. Bakit? Dahil yung 40 years ago, yung Petron, yan, government owned yan. Kasi yung mga serbisyo merong dapat mga sa gobyerno. Tulad halimbawa ng petrolyo, nawasa, tsaka yung kuryente. No, yung Napocor, MWSS, tsaka dating mga government-owned companies yan. Pero ipinarivatize, no? Na yan, kaya nagkaloko-loko yung natin, yung mga consumer. Sa petrolyo na lang. Kung yung Petron government-owned pa, ganyan pag kami mga ganyang krisis, pwedeng rendahan ng gobyerno ang presyo. Sa paanong paraan? Pwedeng sila yung magpalugi. No, ika nga hindi nila taasan, no? Subsidy. Bigyan ng subsidy. Yung kung government owned, di sila yung may puhunan, pwede nilang ipasa sa tao ng walang tubo, no? Unlike sa ganong sitwasyon ngayon na dahil privatized na, pribado na, hindi yan papayag na ibenta ng wala silang tubo. Kaya ang consumer ang nagsasacrifice. Ang kawawa, no? Siyempre yung katulad sinabi mo rin kanina, pagka tumaas ang krudo, pamasahe, yung deliveries, no? Yung products and goods and services apektado lahat. Kasi nga kahit ang kuryente natin, di ba? Pinatatakbo yan ng krudo. No? Sa communication, no? Sa transportation. Tama kayo sabi nung gumawa ng konteksto, domino effect yan. Totoo. Pag gumalaw yan, lahat gagalaw. Pag bumaba, lahat bababa. Di ba ka?
Ganun lang yan eh. So, usapin ng supply and demand ng crudo at saka langis. Kaya pag yan ay tumaas at patuloy na tumataas, kung totoo sabi ng Iran, naaabot siya ng $200 per barrel. Sabi nga, kung tutusin daw, umaabot ng araw ng mga 140 to 150 ngayon, pinagtatakpan lang ng Nasa gobyerno ng 120 Trump. kanina, 120 kanina eh. Oo, pero sa totoo, sabi nga, meron akong nabasa na mas mataas pa raw yan kumpara doon sa 120, 140. Parang itinatago lang nila talagang totoong presyo para hindi magalit ang tao kay Trump at saka sa mga pasipuno ng gera. Pero kung tutusin, kung aabot siya ng $200 per barrel, tapos bumaba pa ang patuloy pang bumababa. Nasa ngayong araw na ito 60 pesos to 60 pesos 10 and 10 centavos. cents ang palitan ng dolyar sa pesos. Pinakamababang palitan ng dolyar sa pesos sa history ng Pilipinas. No, simula pa nung kay Aguinaldo. Ibig sabihin yan, kasi binibili natin ng crudo at saka langis, dolyar. Oh, So, the more na bumababa ang value ng ating piso piso. sa dolyar, the more na mas malaki ang halaga na ibinibili natin. Correct. Hindi lamang kukunti ang supply, nagmahal ang presyo ng bilihin, patuloy na pagbaba ng value ng peso, patuloy ang paglaki ng perang piso na ibinibili natin sa natitira pang supply ng pwede nating bilhin. Kaya Yun nga. Kaya nga papakulo tayo mga Pilipino. meron yan sa yun, nabanggit mo yan sa exchange rate kanina, 60 pesos and 10 centavos. May mga kababayan tayo, may mga kapwa tayo OFWs na medyo natutuwa dahil malaki raw ang palitan. Pero hindi po ganun. Hindi po ganun ng kasi isipin nyo, pag sabihin mo ng kahit na ang $100 na pinadala nyo is 6,000 pesos. Pero yung binibili ng kamag-anak sa Pilipinas na dating 50 pesos, naging 70 pesos. Ano yung mas talo ka? Well, mas talo tayo, di ba? So yun yung hindi natin dapat isipin na mataas ang palitan, okay ito. Pero yung the more na na-devaluate ang peso natin, the more na magsasuffer ang bansa natin, no? And speaking of sa pa rin, nagkataon pa kasi itong gera sa Iran, yung nanggagaling sa ating yung dinideliver sa atin na Brent crude o yung crudong imported, diyan nanggagaling sa Hormuz, Strait of Hormuz, diyan dumadaan sa Persian Gulf, no? Na sinara ng Iran ngayon. Kumbaga lahat ng wala silang pinadadaan. Kaya apektado tayo. Hindi lang tayo apektado. China, Japan, South Korea, no? Buti ang India, pinalalagpas sila ng dahil katabi lang sila ng Iran. So, natin, sana na yung Iran na palagpasin yung mga non-enemy nila, no? Sana pangatawan nila yung sinabi nila na tanging Amerika at Israel lang ang hindi nila padadaanan sa Strait of Hormuz, no? Ano ang magagawa natin? Halos lahat naman ng shipping lines ay pag hindi pag-aari ng mga Hudyo, pag-aari ng mga Amerikano. Di ba nga? Bagay. So, paano yung epekto nito sa mga mamayan Pilipino, talakayin naman natin kaya pala hindi nakaatin yung ating guest dahil walang kuryente sa lugar nila. Yan, kita mo epekto ngayon ng yan ang epekto ng gerang ito. Utility pa po yan, dahan-dahan lang. Kaya sa mga kababayan natin na patuloy na hangang-hanga kay Trump at saka kay Netanyahu, pinipraise pa ninyo. Lagi ko sinasabi sa vlog ko, yung dalawang KUPAL na yan, ang responsable at dahilan kung bakit tayo naghihirap at patuloy na maghihirap pa sa mga darating araw at panahon. Kaya tantanan na ninyo yung paghanga sa dalawang yan dahil yun ang pasimuno, yun ang responsable. So, walang kuryente doon wala daw kuryente para lang yun yung nasa The Hague, di ba? Yung nasa The Oo, Hague. parang yung karton na niyaya kapag nilalagay doon sa Hindi, pag-usapan natin yung epekto nito sa mga kababayan natin Pilipino. Alam mo ba, naglabas ang NEDA ng kanilang report, yung first quarter. Lumalabas na halos 3 milyong Pilipino ang nawala ng hanap buhay sa nakaraang 3 buwan. 3 milyon. Hindi pagkakataon talaga pag pinagsasabay, pag sabi nga, when it rains, pagkakamalasan naman dumating, sabay-sabay. Kasi alam naman natin na yung mga trabaho yun, yun dahil sa Christmas season, yun yung mga trabaho, mga short term lang, nawalan ngayon ng trabaho.
3 milyong Pilipino na wala ng trabaho. Tapos meron ka ngayong 3 milyong OFWs na apektado sa Middle East dahil sa giyera, di ba? Apektado yung remittances sa trabaho nila, bukod pa yung security nila. Tapos magmamahal ang bilihin, pamasahila, tulad ng sinasabi ng konteksto na merong itong domino effect sa lahat. Ay, isipin mo yung epekto nito sa ating ekonomiya at kabuhayan, nating mga ordinaryong mamayang Pilipino, di ba? Well, ilabas na natin yung 13 bilyonaryo at saka yung mga mayamang senador na involved sa dito yung yung flood control scam na hanggang ngayon hindi wala pang nakukulong. Oy, Ombudsman Mulya, yung pangako mo December 15. Tapos na ang March 15, 4 na buwan ang dumaan. Wala ka pa na ipapakulong. Pinagluloko mo lang yata ka di ba? Kuyabang ka lang eh. Ha? Magmamahal na araw na. Baka naman sinasabi niya Pasko sa 2026. Ano bang big yung sinasabi mong big fish naging daing na? Ano pinagsasabi mong big fish? Dilis. Naging dilis. Oh, yung si Jinggoy nakapambalahura pa ng ng atleta ng Pilipino doon. Binastos pa niya doon sa hearing sa Senado, di ba? Kung ano ba pinagagawa ng mga yan. Tahimik lang yung mga magnanakaw na yan, no? Yan ang style ng mga yun, pagka may ginawa ang kalokohan, pagka nabulgar, tatahimik. Tapos pagdating ng eleksyon, naharap na naman sa atin. Kaya matuto tayo. So, yun kapegay. 3 milyon na wala ng trabaho, 3 milyong OFWs, tapos magmamahal ang bilihin, patuloy tayo mahihirapan. Ano masasabi mo dyan? Ano yung kinakaharap ng mga kababayan nating Pilipino? Huwag na natin pakialaman yung mga hinayupak na politiko ngayon na mayayaman naman, masarap ang buhay. Ang ano nga natin dyan, yun nga, kaya nga natin dapat makakausap si Kamode, yung chairperson ng Piston, no? Sa mga tsuper. Kasi para malaman natin kung ano ba yung dapat gawin para maibsan kahit pa paano. Itong sinasapit natin, lahat tayo ng apektado, no? Kumbaga, yung sa mga nawala ng trabaho, definitely, mas lalong ihirap ang nila ngayon. Wala na nga sila trabaho. Tapos, dumating pa yung gantong crisis na mataas ang presyo ng gasolina. Sigurado tataas na rin ang presyo ng mga bilihin yan. No, kaya nga panawagan natin is yung para sa gasolina, i-suspend o tanggalin na yung excise tax. Kasi sa gasolina, kaya nagmamahal yan, meron tinatawag na excise tax, no? Tsaka value added tax. So yun yung mga napupunta sa gobyerno. Kasi yung mga kapitalista ng mga sa gasolinan, hindi naman papayagan ng maglalabas sila ng walang tubo. Kaya dapat may magsasakripisyo, no? At dapat ang pinapanawagan natin magsakripisyo gobyerno. No? Tulad yan kahapon, dapat ipapatupad yung piso na nga lang na dagdag pasahe para kahit paano maibsan yung burden ng mga kababayan natin tsuper. Piso na nga lang sinuspindi pa ni Marcos Jr. No, katwiran niya kaya mahirapan daw yung commuter. Oh, saan ka nakakita? Diyos ko, yung binibigay na ayuda na 5,000, kahit i-compute nila yon, ilang araw lang yon. Tapos ganun pa kabagal yung dalawang araw na gasolina lang daw yun ng mga jeepney driver yung 5,000. Dalawang utang. Kaya nga, kung kita mo, kung halimbawang kasi yung kung tatanggalin yung excise tax sa gasolina tsaka yung VAT, yung value added tax na kinukuha ng gobyerno, no? Kung tatanggalan nila yan, makakapag-save ng nasa 6 hanggang 8 piso kagad per liter ang na matatanggal sa presyo. So napakalaking bagay nun. Hindi yun isang araw lang, araw-araw yun hangga't hindi binabalik ang yan, mapapakinabangan ng mga kababayan natin tsuper yan. At kahit paano yung prime commodities hindi kagad tataas kung bababa yung kahit paano yung presyo. Buti pa nga yung mag-amang Pangilinan, di ba? Nakita mo? Si Donnie tsaka yung kapatid ni ni Kiko Pangilinan, no? Di ba dahil may-ari silang gasoline station, nag-offer sila ng 3 pesos na na bawas sa nila. Pero kita mo, no, yung kita nila. So ibig sabihin, may paraan.
Di ba? Kung gusto, pwede. Pwede. Oo. Kasi sa laki ng tubo nila. Ang ano diyan pwede naman silang magsakripisyo kahit papaano para yung mga nasa laylayan talaga hindi gano'n mahirapan. Ba't hindi nila gawin? Tapos isa pinapanukala pa natin, yung mga super bilyonaryo, no? Yung nasa top 10 ngayon sa Forbes, no? Yung mga multi-billion dollars ang asset. Bakit hindi tanggalan kasi kung kukunan sila ng buwis, yung 1% to 2% na kukaltasin sa kanila, around nasa 120 o 150 billion pesos. Malaking bagay na rin yun para Matagal nang pinopropose ni Kasa ni Africa yan, yung anong yan, yung batas na yan, di ba sabi nga yan, sa interview natin, oh, kung bubuwisan lang yung mga mayayaman na yan, kahit papaano, hindi malangat ang buhay ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino, pero maraming makakabawas. magagawa. Oo, maraming magagawang infrastructure projects, mga pangangailangan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Di ba? Correct, Ang correct. mabigat nga, wala tayong magagawa. Hindi naman pwedeng gumawa ng batas na gano'n dahil sabi nga, ang mga milyonaryo ay nasa Kongreso, ang mga bilyonaryo ay nasa Kongreso at saka nasa Senado. Di ba? Yung mga malalaking negosyante, sino pa ba naman yung kailangan naman gagawa sila ng batas na magbabawas sa kanilang mga patas-patas na savings sa kanilang bangko, sa Ayun kanilang nga. mga bangko. Di Ayun nga ba? kaya tingnan natin tingnan natin kung di magagalit yung taong bayan sa kanila, di ba? Ika nga kita mo Pero, sa ang mabigat naman, ito naman yung side naman ng ito naman yung discuss din naman. Diniscuss mo yung pwedeng maging kung tatanggalin yung excise tax na yan. Ngayon, kung yun naman excise tax kasi nakaplado, di ba? Yung budget ng gobyerno ginawa ng 2025 or 2026. Ibig sabihin, anticipated na yan yung mga excise tax na yan simula sa gasolina at saka sa krudo. Para makukolekta kasi yan yung isa sa pinakasiguradong buwis na pumapasok sa gobyerno dahil habang pumipiga yung tawag dito yung pompa. yung pompa ng gasolina sa mga tubo ng mga motorino, motorcycle, jeepney at saka lahat ng yan, automatic yun, may pumapasok na buwis sa gobyerno. Hindi mo pwedeng itago yun, hindi mo pwedeng i-cover tulad ng ibang mga taxi evader. Ngayon, sigurado na yan. Ang problema ngayon, kung aalisin nila yan, umaabot daw tayo ng 145 billion something for a short period of time. Ganun kalaki yun. Hindi mababawasan ng nanakawin. Yung tawag dito, yung mga minamahal nating likod bayan daw, kongresista, senador, mga ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH, at marami pang iba tulad ng Department of Education and Culture and Sports na kung saan minsan ay may gumastos ng 125 million in 11 days na walang kabog-kabog. Mawawala naman sila ng gagastusin, di ba? Mababawasan yung mga budget allocated sa kanilang mga departamento, di ba? Nakaplansyado na yan hanggang sa December of 2026 this year. Bagay, may dagdag pa deficit pa natin nga may deficit pa tayo sa budget natin na bukod doon sa ginawa yung budget na yon, alam naman natin na bukod sa kinukolektang buwis na hindi naman sapat, kaya ang gobyernong Marcos, tulad din ng nakaraang gobyernong Duterte, ay nabubuhay at tumatakbo dahil sa pang-araw-araw na utang panlabas at utang panloob. Tandaan po natin yan. Araw-araw, since 2016, panahon ni Duterte hanggang sa panahon ngayon ni Marcos, ang ating bansa, ang ating gobyerno tumatakbo, nabubuhay dahil ibinabaon tayo sa utang sa araw-araw na ginawa ng Panginoon Diyos. Simula ng termino ni Duterte hanggang sa termino ngayon ni Ferdinand Marcos Jr. Hanggang 2028 na yan. Kaya nga yung nabanggit mo yung utang, para sa kalaman ng mga kababayan natin, ang panlabas ng utang natin ng bansa natin ngayon is nasa 18 point something trillion pesos na. No, nung umupo si Marcos Jr., nasa 12 point something trillion. 13, oh. Quasi 13. Sabi mo na. So, ibig sabihin, lalampasan pa niya yung record ng tatay niya at saka record dito Duterte. Correct. Ito, himayin natin sa
si Duterte, simula 2016 hanggang 2022, yung utang ng Pilipinas na nung pumasok si Something. Duterte nung ano, 6 something, no? Yung Ah, 6 na trilyong pisong yun, simula kay Pinoy hanggang nung after Second World War, inutang oo. yun, no? Oo. Kumbaga, ilang dekada yon yung 6 na trilyon. Ilan? Pero Mm. nung pag-upo ni Duterte, sa 6 na buwan, dinoble niya yung utang ng Pilipinas. No, Oo, naging more than 12 double. Oo. trilyon. Hmm. Mm. Ngayon, ito naman si Marcos, sa loob ng 3 taon, yung inutang ni Duterte, naabot niya na. So In, in, yung in, in a span of 4 years. quasi 4 years, Kasi tatlong 4 years taon pa pa lang. lang. Oh. Kada magtatatlong taon pa lang siya sa Mayo sa June. So sa 3 years, hindi, nagtatlo na pala siya, no? Tama, magka-4 na taon. So sa 3 years and a half, nalagpasan niya na yung 6 na trilyon. No? Sigurado yan, sa 2028, pagbaba niyan, baka nasa 20 trillion na yan. Nasa 20 trillion pesos na yung utang natin. Hindi lang yun. Ako hindi. Sa ngayon, hindi pa ako kasama dyan sa utang na yan. Kayo Bakit? lang. Dahil Italia ka na. Sabi, Kaya, sabi ng misis ko, kailan ka ba magdudual? Ala, yung bang pagtulog mo sa gabi, paggising mo sa umaga, naisip mo, ay hindi ako kasama dun sa halos 150,000 na may utang na kada isang Pilipino, di ba ka? Ang sarap sa pakiramdam. O, yung parang ninanakaw lang naman ng mga politiko, di ba ka? Yun nga, malayang nasa Senado pa yung mga magnanakaw na yan. At least, hindi ako bahagi ngayon sa utang na inutang ng mga walang hiyang yan, di ba ka? Naninakaw lang naman natin binulsa, di ba ka? at tapos, sa usapin naman ng confidential fund, no? Yung confidential fund. Si Duterte, simula 2016 hanggang 2022, nakapag ano siya, nakapag gastos, gumastos siya ng nasa 22 billion pesos yung 6 na taon Confidential niya. fund. Confidential fund, Confidential fund. Confidential Intelligence Fund, CIF. Oh, ang dami. No, 22 billion pesos sa 6 na taon, ha. Ito si Mm. Marcos Jr. Simula noong 2022 hanggang last year, 2025, nasa 18 billion na yung CIF niya. So nakita mo yung difference, yung kay Duterte, 6 na taon, 22, itong kay Marcos Jr., 3 years, nasa 18 na. Hmm. Oh, di Gusto ibig talaga sabihin, niya, gusto talaga niya higitan yung tatay niya, no? oh. Kaya nga, ang ano dyan yung billion of pesos na intelligence funds. So, hindi mo pwede basta-basta questionin yun, saan napupunta yun, di ba? Katulad nung Oo, kay hindi pwede nga dahil Inday ano yun, Sara, di ba? kaya nga confidential eh. Di ba sabi ng mga DDS, confidential nga yun eh, di ba nga? Hindi na, hindi, yung confidentiality naman, may mga limitations din yan. Kasi yun Oo. ang ano, Kita mo, may marami pa nga DDS. Sabi nga ni Kapedo, marami pa nga mga DDS ang proud daw na ano, na lumaki yung utang ng Pilipinas nung panahon ng tatay nila. Di ba nga? Ewan ko ba kung sa hinuhugot ng mga yung pinagsasabi nila. Baka hindi rin naiintindihan kung minsan kung ano yung pinopost na lang. Di ba nga? nga, ang Sabi, ano nga, proud nga sila, sabi nga nila, kung si Rodrigo Duterte raw ang presidente ngayon, baka walang gera sa Middle walang East. gera. Ganun talaga. Oo, ganun. Hanga kami sa inyo. Oh, yeah. Eh, Daanin na lang natin sa tawa dahil totoo lang naman talagang kung tayo nga dito, kung tutusin, talagang kami po dito, mga kaugnayan sa Impapawid, doon sa mga nag-iisip na masarap ang buhay ng mga OFWs at mga migrante, hindi naman po. Dahil tulad ng lagi namin sinasabi, kung ano yung kinikita namin, yun din yung ginagastos dito. Iba po yung gastusin dito, iba yung value ng kinikita namin dito sa ginagastos namin dito. Di ba? So dito, pahirap na rin po kami ng pahirap. Hindi tulad nung una, kung napapansin nga lang ng mga kaibigan ko, hindi na ako makapag-post ngayon ng mga bistekang makakapal dahil sa mahal na ng bilihin, di ba ka? uh, Totoo lang eh. Talagang totoo. Apektado talaga tayo. lahat Yung mga naman tayo. yung tubig, yung bills ko lang sa tubig is 200 euro.
208. So, it's almost 14,000 pesos. Tubig lang sa 2 buwan. May Tubig, darating, hindi naman oo, baka may kuryente. ay Tubig yung sa gas pa, yung Hindi gas tubig, di ba kumisan, yearly 'yun? hindi, dito ang tubig sa amin ay every 2 months. Tubig. O, So tatlo yung 'yun sa year, inyo. saka yung Tubig, condominium tubig, kuryente tsaka gas. gas. Ang mabigat pagka panahon ngayon ng taglamig, mabigat yung gas kasi may heater Oh, ka. may heater Kumisan ka. umaabot ng 500, 400 euro, di ba? Kung kumikita lang kayo ng let's say mga isang mag-asawa, kumita na kayo ng mga 2,500 euro. Umuupa ka ng bahay, ang bills mo ganito. Kahit pa siguro kasing tabako dahil sa krisis, mamamahaya dahil konti na lang bibili mo mas na pagkain, di ba, sa panahon ganito. Lahat po tayo apektado. Hindi po totoo na yung mga nasa abroad ay hindi apektado. Hmm. Lahat po tayo sa buong mundo apektado dahil sa ginawa ng dalawang katarantaduhan itong si Trump at saka ni Netanyahu. Naghihirap na nga tayo sa buong mundo dahil sa krisis ng COVID. Epektado pa tayo noon dahil sa epekto ng COVID. Tapos dumating pa itong gera ng Ukraine at saka ng Russia na kagagawa ni Putin. Tapos eto pa, sunod-sunod na dilubyo at problema kinakaharap natin, kasabay pa yung mga natural disaster na mga hinaharap natin saan mang panig ng mundo. Hmm. Kung minsan maisip mo, hanggang saan ba natin kakayanin dito? Di ba? Anyway, tayo mga Pilipino, subok na naman tayo na matatag tayo Resilient. pagdating sa mga ganyan sitwasyon. Hmm. Pero sabi nga, may hangganan yan. Kaya walang sino mang gusto maging presidente ngayon sa Pilipinas. Kahit siguro si Bongbong Marcos ayaw niya. Talaga lang napipilitan lang. Survival na lang nila yan. Di ba ka? Hmm. Dahil kahit ako sa panahon ito, hindi ko papangarapin maging Pangulo pagka ganyan ang mga sitwasyon na dumarating sa iyo. Di ba? Napakahirap. Ayun nga. Okay. Ba, nakaraos tayo, Kap. Alas 9. Alas 10 na. Ay, paano natin? Ibig sabihin meron lang ako naisip yung sa usapin ng problema ng kasi pagka may mga ganitong krisis, naalala mo yung mga political promises, mga political Hmm. campaign, di ba nga? Hmm. Kasi noong 2022, tanda mo, itong si Marcos naglabas ng gumastos ng daang milyong piso na political ads na kung saan merong umiikot na windmill, di ba nga? Ito ang solusyon sa problema ng kuryente at saka ng tawag dito, ng kuryente, ng mahal na bayad ng kuryente at saka ng pangangailangan natin sa paggalaw, di ba nga, ng mga pabrika. Yung daw windmill. Sabi ko, meron ba nagawang windmill sa pangako na yun? Nasaan yung mga pangako ni BBM na yun noong 2022? Wala akong nabalitaan na ganap di ba? Ni Ba't isang, ni isang, sinabi niya ba yung hawak-hawak niya gagawin niyang realidad? Baka yun lang ang pangako niya, yung hawak niya. yun ang sinasabi ko Diyan tayo babalik sa usapin na sana next time mag-i-election uli. Malapit na naman ng 2028 ng mga kababayan natin Pilipino. Pagka naman merong mga campaign promises na ganyan, basta-basta na maganda lang yung tapos may tumutog, may soundtrack na maganda naniniwala na tayo, di ba nga? Pero nanalo nga ba? Isa pa yun, questionable pa yun, di ba nga? Ayun nga. Kaya nga, ang ano ko dyan eto fearless forecast ko to. Hindi ako sigurado. Pero siguro tulad yan, matutuloy na yung tawag dito, impeachment kay Inday, di ba? Dahil sa 25, kailangan niya nang humarap. At sigurado magdedire-diretso na yan. Sa Senado, marami ng, kumbaga, may mga pinalulusot. Tingin ko, pinalulusot na na yung sa campaign period, sa campaign fund, no? Dalawa na yun, di ba? Kung maalala natin. So, kumbaga parang concession yun na. Saka yung mga big fish na dapat sana yung nakasuhan na. Di ba siya? Ayun nga, mga big fish kumbaga parang nasa nasa kategorya ng sa plano, kumbaga, tingin ko lang to Kung limbawang para ma-convict talaga. Ngayon, ang diyan, ang tingin ko diyan, worst comes to worst, no? Alam mo, dumating talaga yung pagkakataon talagang ipit na. Baka mamaya, kung ano yung totoong nangyari noong 2022, baka mapilitang ikanta. Nakuha mo yung di ba? Oo. Kasi may mga senaryo May mga senaryo, pagkausap niya kay attorney, no? Tapos, di ba,
pagkatausap niya kay Attorney Lenny, kinabukasan, alas 5 ng madaling araw, nandun na si Bong Revilla at saka sino yung dating DILG? Si Yung yung sa, anak ng kapulirik. oh, Alam mo to. Yung si Karate ayun. Kid. Ayun, di ba? Kasi kung hindi Ah, ganun ka-importante yung agenda, bakit mo pag-aaksaya ng panahon na madaling araw, magang-maga, nandun ka na sa ano para i-discuss kung ano yung kung ano yung pinag-usapan, di ba? Common sense lang common sense, di mas ba? masyado mo masalimuti. Pero ibig Hmm. sabihin, ang akin lang sana nga, etong panahon ng ganitong krisis, sana maging eye-opener to sa mga kababayan natin na kung sana naghahalal tayo ng mga matitinong mambabatas, Hmm. matitinong leader, Yan na nga. siyang mamumuno talaga, hahawak ng timon sa ating gobyerno at sa ating bansa, baka hindi tayo dadanas ng ganito katinding kahirapan. Yan nga, kahit magkaroon man ng, Dahil yung oh, kung meron lang kung pagbabatayan po ninyo yung Prime Minister ng Espanya, hmm, kung sana ganun mga leader yung mga inihahalal natin, di ba nga, si hmm, Sanchez na talagang may paninindigan at saka talagang para sa tao yung kanyang laging yung focus niya. kita mo, umayaw Talagang sa para sa gera, di ba? Tapos sumingin ng tawad sa Pilipinas. Oh. Oo, kita mo, saka nakakita ng ganun na hihingi ng kapatawaran para sa mga Hmm. kasalanan nila. Yung mga bansang sinakop nila at inalipin nila, di ba ka? Hmm. Yeah, Eh, kung halimbawang sa Pilipinas ay makakapaghalal tayo ng mga matitinong leader, kahit daanan tayo ng mga ganito katitinding oh, dilubyo, kayang i-troubleshoot yan. No? tama, May paraan. tama, Kaya tama. nilang, halimbawa, tulad nun sa pag-ano nila ng pondo, no? Imbis na mapunta sa mga korupsyon, ibigay nila sa taong bayan. Di ba? Tapos yung mga nang-aabusong mga kapitalista, higpitan nila. Oh, di ba? Buwisan, kasuhan ni kulong, di ba ka? Oo. Oh, Yun yung kailangan ng mga Pilipino, yung mga ganun leader. Di ba? At least posible yung naman eh. Posible naman, di ba? Posible posible, naman. posible talaga. Posible yun. Mm. Hindi naman lahat ay bugok at saka bulok. Meron naman po diyang matino. Kung baga naman. Maraming matino, maraming matino. Mm. Okay. Siguro baka Okay. tuluyang umintang ulo natin. Ikaw, teka muna. Total naman bago tayo Mm. yung proseso ng programa natin lagi. Total, hindi nakarating si Kamodi dahil brown out sa kanila. May Brownout diskarte. Oo, brownout brown daw. out to. Walang kuryente Kaya Ah. mm, hindi Mm. nakapasok si Kamodi. Baka may mensahe ka sa mga kapwa natin kaugnayan. Ano ba yung pwedeng maging mensahe ni Egay Bonson para sa mga kababayan natin Pilipino na humaharap ng ganitong hagupit ngayon sa buhay dahil sa katarantaduhan at saka nitong kagaguhan nitong dalawang si Netanyahu at saka si Trump na ginawang giyera sa gitnang silangan. Sa ating ano dyan, sana paano pa rin natin, yung tibayan pa rin natin ang hanay natin, no? Yung maging mapagmatsyag tayo, mapagmasid, tapos yung magvo-voice out, yung ika nga matuto Oo. tayong humindi, matuto tayong makialam. Kasi lahat ng nangyayari sa bansa natin, o kahit sa buong mundo, lahat tayo may pakialam. Tulad yan, di ba? Katulad mo sinabi mo kanina, domino effect. So kung may pakialam ka, dapat nagsasalita ka. Tandaan natin, pag may isang bagay na masama at hindi mo tinutulan, tinuturing kang kasabwat, Tama. di ba? So dapat makialam tayo. Ika nga panindigan natin yung kung ano yung nararapat na gawin. Yung mga politiko natin, yung mga pinuno ng ano natin, huwag tayo matakot. Dahil karapatan natin yan. Dahil kasi kung hindi natin sila sisitahin, mamimihasa yan, at sinong talo? Tayo, talo na tayo dahil tayo naghihirap. Isipin natin yung magiging anak natin, yung mga apo natin, yung susunod na henerasyon, sila yung magmamana ng ganitong klase sistema. I see. Kaya kung hindi tayo kikilos ngayon, sino sa palagay niyo ang kikilos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Di ba? Yeah. Mm. Ito naman yung sa partikular, di ba?
dapat yung guest natin ngayon si Kamodi na siyang tagapamuno ng Piston. Yung isa sa pinakamalaking samahan ng mga jeepney driver sa buong Pilipinas. Tsaka operator. Oo. Ang sinisigaw nila, hindi lamang sa interes ng mga driver at saka mga tawag dito, yung mga nagmamayari ng jeep, Operator. mga operator. Kundi para sa interes ng mananakay at para sa interes ng nakararaming mamamayang Pilipino. Usually, karamihan sa ating mga mamamayan, hindi ko lang alam kung bakit pagdating sa panahon ng may yung mga kababayan nating aktivista, sabi nila, mga aktivista ka na, di ba? Sa mga panahon ganito, inumpisahan niya ng Piston at sa mga dating panahon, marami pang manifestasyon ang mangyayari. Mula sa mga progressive groups, mga aktivistang mamayang Pilipino na siyang laging sumisigaw para sa interes ng mga ordinaryong mamayang Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan. Kapag tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas ang presyo ng krudo ng langis, tumataas ang tuition fees, lahat ng yan, lahat ng bagay na nagpapahirap sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino, sila, yung mga aktivista, ang unang sumisigaw sa interes ng mga mamayang Pilipino. Ngayon, kung sana, tulad na sabi ni Kapegay kanina, manatili tayong lahat, dapat lahat tayo magmasid, di ba ka? Yung pagmamasid, yun yung other term ng aktivismo. Di ba ka? Maging aktivista tayong lahat sa panahon ng ganito ng kagipitan at kahirapan. Kailangang isigaw natin kung ano yung dinaranas natin at saka yung kahirapang nagpapahirap talaga sa atin. Isigaw natin sa gobyerno, ganito. Ganito ang gusto namin, di ba ka? Ha? Ganito ang kailangan ninyong gawin para sa interes ng nakararaming Pilipino. Hindi lamang sa interes ng mga negosyante at mga politiko magnanakaw na kasabwat. Kasagpi ninyo, kasama ninyo, di ba ka? Kailangan kami, interes namin na tignan ninyo. So, dito, dapat magising tayo na yung mga sinasabi niyong mga aktivistang maiingay, mag-iingay muli ang mga aktivista sa mga darating pang araw. Marami pa mga pagkilos na mangyayari. At one thing for sure, yung mga pagkilos na gagawin ng mga grupong progresibo, mga aktivista at kung ano-ano pa, estudyante, kababaihan, lahat yan para sa interes nating lahat. Mga mamayang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino. Ha? Dapat sana tayong lahat. Hindi ko sinasabing i-appreciate natin yung ginagawa nila, kundi gayahin natin yung pagiging aktivista. Magmasid, tulad na sabi ni Kapegay, at isigaw kung ano yung dapat nating sabihin at iparamdam sa gobyernong ito at sa mga taong namumuno sa atin at sa mga taong namumuno na imbis na mamuno ay nagpapahirap at nagnanakaw lang sa atin, di ba? Di ba, Kapegay? Tama.